Disclaimer paunawa, ang kwentong ito ay kathang-isip na hanggo sa alamat at kwento ng aswang sa Pilipinas. Bagamat may halong katotohanan, ang mga pangalan, lugar, at pangyayari ay binago upang maging angkop sa dramatikong kwento. Ang layunin ng kwento ay magbigay aliw at aral sa mga mambabasa tungkol sa tapang, pamilya, at kabutihan. Sa isang maliit at tahimik na baryo sa probinsya, namumuhay ang mga tao ng simple at payapa. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy at nipa, na nakapaligid sa mga luntiang bukirin at malalaking puno. Tuwing umaga, ang hangin ay may halong amoy ng bagong tanim at sariwang hangin mula sa kabundukan. Sa baryong ito, halos kilala ng lahat ang isa't isa, kaya madali ring mapansin ang anumang kakaibang pangyayari. Isa sa mga bata sa baryo ay si Lino, isang masigla at mapanlikhang batang lalaki na mahilig maglaro sa paligid ng bukid at ilog. Kasama niya ang kanyang mga kaibigan, palagi silang naglalaro ng habulan at taguan sa ilalim ng araw. Kahit na simpleng bata lamang si Lino, matalino at matulungin siya, kaya't palaging may natutulungan sa kanyang paligid. Ang mga matatanda sa baryo ay madalas siyang pinapayuhan na huwag lumayo sa kanilang bahay at laging maging maingat, ngunit sa murang edad niya, nais niya pa ring tuklasin ang lahat ng sulok ng baryo. Sa baryong ito, may mga kwento na palaging binabanggit ng matatanda tungkol sa mga kakaibang nilalang sa kagubatan, mga kwento ng aswang, tiyanak, at iba pang mga espiritu na nagbabantay sa kanilang paligid. Ngunit sa kabila ng mga babala, hindi naniniwala ang mga bata sa mga kwentong iyon, para sa kanila, ito ay kathang-isip lamang. Ang buhay sa baryo ay payapa at tahimik, at halos hindi alam ng karamihan kung ano ang nag-aabang sa kanilang paligid. Sa araw-araw, abala ang mga tao sa kanilang trabaho sa bukid, pag-aalaga ng hayop, at simpleng pamumuhay. Sa gabi, nagkakatipon ang mga pamilya sa ilalim ng malalaking puno at nagkukwentuhan tungkol sa araw nila. Laging may halong tawanan at ligaya, kaya tila walang puwang para sa takot. Ngunit sa likod ng payapang anyo ng baryo, may lihim na nagkukubli sa kadiliman ng kagubatan, isang lihim na balak masira ang tahimik na pamumuhay ng mga tao sa baryo. Ang mga ibon sa umaga ay tila nagbibigay ng babala, at ang ihip ng hangin sa gabi ay may dalang kakaibang tunog na hindi maintindihan. Bagamat tila ordinaryo ang baryo, ang bawat hakbang ng bata at bawat galaw ng paligid ay may posibilidad na magdala ng misteryo. Sa puntong ito, unti-unti nang magsisimula ang kakaibang pangyayari na magpapabago sa tahimik na buhay ng baryo. Isang araw, habang abala ang mga tao sa kanilang gawain sa bukid at sa paligid ng baryo, isang nakakatakot na pangyayari ang yumanig sa tahimik nilang pamumuhay. Ang anak ni Aling Rosa, si Miko, isang 5 taong gulang na bata na kilala sa pagiging masigla at palakaibigan, ay biglang nawala. Noong huli siyang nakita, naglalaro siya malapit sa ilog kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit paglingon-lingon nila, wala na si Miko. Agad na nagkaroon ng gulo at takot sa baryo. Ang mga magulang, kapamilya, at kapitbahay ay nagsimulang maghanap sa paligid. Tinawag ang pangalan ni Miko, at nilapitan ang bawat sulok ng mga bahay, bakuran, at kagubatan. Ang mga kabataan ay hindi makapaniwala sa nangyari at ang mga matatanda ay nag-alala, alam nilang hindi karaniwan ang ganitong pagkawala sa baryo. Si Aling Rosa, na puno ng pangamba at takot, ay halos mawala ng bait sa paghahanap sa kanyang anak. Ang bawat hakbang at bawat tawag ay tila nagdadala ng mas matinding pangamba sa kanyang puso. Pinilit niya ang sarili na manatiling matatag, ngunit sa bawat minuto na lumilipas, lumalaki ang kanyang takot. Ang mga kapitbahay ay nag-organisa ng search party, hinati-hati ang baryo at kagubatan upang hanapin si Miko. May ilan sa mga kabataan na nakaramdam ng kaba at tila may kakaibang enerhiya sa paligid, isang malamig at nakakakilabot na pakiramdam. Habang naglalakad sa gilid ng ilog, napansin ng ilan na may mga bakas ng paa na tila bago at kakaiba. Ngunit bago pa man nila masundan ito, nawawala rin ang baka sa isang lugar na mababa at madilim. Ang baryo ay unti-unting napuno ng bulong-bulungan tungkol sa mga aswang at iba pang nilalang sa kagubatan. Ang mga matatanda ay nagbigay babala, baka may aswang sa kagubatan na nagtatago at kumukuha ng mga bata. Ngunit sa paningin ng iba, ito ay tila kathang-isip lamang, hanggang sa naramdaman nila ang kakaibang presensya sa paligid. Ang takot ay unti-unting kumalat. Ang mga hayop sa baryo, gaya ng aso at pusa, ay nagiging balisa at tila alam ang panganib na darating. Ang mga tao ay nagtatakip ng ilaw sa gabi at hindi na nagpupunta sa kagubatan ng mag-isa. Ang pagkawala ni Miko ay hindi lamang simpleng pagkawala, ito ay nagbigay ng malalim na takot at misteryo sa buong baryo.
Samantala, sa puso ni Miko, kahit natatakot, may kakaibang pakiramdam na may sumusunod sa kanya na hindi naman ganap na masama. Ito ang simula ng kakaibang koneksyon sa isang nilalang sa dilim, ang aswang na magpapabago sa pananaw ng bata at ng buong baryo. Ang insidente ng nawawalang anak ay nagbigay ng mabisang panimulang takot at misteryo na magtutulak sa kwento patungo sa susunod na kabanata, ang pagpasok ng alamat at balita tungkol sa aswang sa baryo. Pagkalipas ng pagkawala ni Miko, unti-unting kumalat sa baryo ang mga kwento at bulong-bulungan tungkol sa isang kakaibang nilalang na nagtatago sa kagubatan, ang aswang. Ang mga matatanda, na may karanasan at kaalaman sa mga alamat ng kanilang mga ninuno, ay nagsimulang magbigay babala sa mga bata at sa buong baryo. Huwag kayong lalapit sa gubat paggabi, 6 Lito, ang pinakamatanda sa barangay. May aswang na naninirahan doon at naghahanap ng inosenteng bata. Sa una, maraming bata at kabataan ang tumawa lamang sa mga kwento, iniisip na kathang-isip lamang ito. Ngunit sa bawat gabi na lumilipas, may mga kakaibang pangyayari na nagdudulot ng takot. May mga naririnig silang mga huni at iyak sa kabubatan na parang tao, ngunit may kakaibang tunog. May mga bakas ng paa sa paligid ng ilog at gubat na tila hindi kabilang sa sinumang nakatira sa baryo. Ang bawat tao ay unti-unting nakaramdam ng kakaibang presensya. Ang mga alinggaw ng aswang ay nagbigay daan din sa pagkakawatak-watak ng baryo. May ilan sa mga magulang ang nagdesisyong huwag na hayaang maglaro ang kanilang mga anak sa labas, lalo na sa gabi. May ilan namang nag-organisa ng tea vigil o bantay gabi upang subaybayan ang paligid, dala ang takot at pag-asa na hindi sila maaabala ng nilalang sa dilim. Ang bawat tunog, anino, at galaw ng hayop ay nagiging sanhi ng pangamba. Samantala, sa gitna ng baryo, si Lino, ang kakilala nating batang lalaki, ay nakaramdam ng kakaibang kuryosidad. Kahit na natatakot siya, pakiramdam niya ay may kailangan siyang malaman tungkol sa nawawalang bata at sa misteryosong nilalang na tila gumagala sa paligid. Ang kanyang mga kaibigan ay nagbabala sa kanya, ngunit may kakaibang lakas ng loob na nagpapalakas sa kanya na tuklasin ang katotohanan. Dahil sa takot at kuryosidad ng bawat isa, ang baryo ay unti-unting nabuo sa 2 grupo. Ang mga takot at nagtatago, at ang mga nagtatangkang alamin ang katotohanan. Ang mga alinggaw ay nagdulot ng pagkakabaha-bahagi sa baryo, sa isang banda, may pangamba at takot, sa kabila, may tapang at determinasyon na harapin ang misteryo. Ang mga matatanda ay patuloy na nagkukwento tungkol sa iba't ibang karanasan nila noon, mga bata na nawawala, at mga kakaibang nilalang sa gubat. Ang bawat kwento ay may aral, maging maingat sa dilim, respetuhin ang kalikasan, at pahalagahan ang bawat bata. Ngunit sa gitna ng mga babala, lumalaki ang interes at misteryo sa paligid ng aswang. Ang bawat tunog sa gabi, bawat anino sa kagubatan, ay nagiging bahagi ng lumalaking alamat na magtataguyod ng susunod na kabanata, ang mismong pagkikita ng bata at ng aswang. Sa puntong ito, ang baryo ay hindi na lamang tahimik na lugar, isa na itong sentro ng misteryo at kababalaghan, handang ilahad ang kwento ng kakaibang nilalang at ang kanyang lihim na layunin. Isang gabi, habang tahimik ang baryo at ang mga tao ay nagtatakip ng ilaw sa kanilang mga tahanan, si Lino, ang batang lalaki na puno ng kuryosidad, ay naglakad patungo sa gilid ng gubat. Kahit na alam niya ang mga babala ng matatanda, pakiramdam niya ay may mahalagang bagay na kailangang malaman, ang tungkol sa nawawalang bata, si Miko. Habang siya ay dahan-dahang lumalakad sa ilalim ng liwanag ng buwan, naririnig niya ang mga kakaibang tunog mula sa kagubatan, malumanay ngunit malamig, na tila may humihingi ng tulong. Sa kanyang pag-usisa, nakarating siya sa isang maliit na lungga sa ilalim ng matandang puno. Doon niya nakita ang aswang, isang nilalang na kakaiba ang itsura, may mahabang buhok na kulay itim, mga mata na tila nagliliyab sa dilim, at katawan na hindi ganap na tao, ngunit hindi rin ganap na halimaw. Sa unang tingin, natakot si Lino at nais niyang tumakbo. Ngunit may kakaibang emosyon sa mga mata ng aswang, kalungkutan at pangungulila. Ang presensya nito ay hindi ganap na masama, tila naghahanap din ito ng kabutihan o pag-unawa. Ang aswang ay hindi agad umatake. Sa halip, lumapit ito ng maingat, parang sinusuri si Lino. Ang bata, bagamat natatakot, ay hindi tumalikod. May malalim na pakiramdam siya na may koneksyon ang aswang sa pagkawala ni Miko. Unti-unti, nagkaroon sila ng komunikasyon, hindi sa salita, kundi sa damdamin. Pakiramdam ni Lino, naiintindihan niya ang kalungkutan ng aswang. Ang nilalang ay naghahanap ng isang nawawalang anak, at sa paraan na iyon, may pagkakatulad ito sa nararamdaman ng mga magulang sa baryo.
Habang nag-uusap, si Lino ay nakaramdam ng kabutihan sa kalooban ng aswang. Hindi ito masama sa kabuuan, bagamat kakaiba at nakakatakot ang anyo. Ang bata ay nagkaroon ng tapang at determinasyon na tulungan ito, habang tinutulungan din ang baryo na maibalik si Miko. Ang unang pagkikita na ito ay nagsilbing simula ng kakaibang relasyon, takot at hiya sa simula, ngunit unti-unting nagiging pagtitiwala at pag-unawa. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Lino na hindi lahat ng nilalang sa dilim ay dapat katakutan. May mga dahilan kung bakit sila kumikilos ng kakaiba, at may mga kwento sa likod ng bawat misteryosong pangyayari. Ang aswang ay parang salamin ng takot at pangunawa, isang nilalang na naghahanap ng nawawalang anak, ngunit hindi ganap na masama. Ang eksena ng pagkikita ay puno ng suspense at emosyon, ang takot, kuryosidad, at ang simula ng kabutihan sa gitna ng dilim. Habang nag-uusap sila, may pakiramdam si Lino na ang kanyang tapang at kabutihang loob ay magiging susi para sa susunod na kabanata, ang pagkwento ng aswang tungkol sa kanyang nakaraan, na magpapalalim sa misteryo at magbibigay ng aral sa bata at sa baryo. Matapos ang kanilang unang pagkikita, naupo si Lino sa tabi ng aswang, sa ilalim ng liwanag ng buwan, at unti-unting nagsimula ang nilalang na magkwento. Sa una, mahina at pilit ang boses nito, halos parang bulong sa hangin, ngunit habang tumatagal, mas lumalim ang bawat salita. Ipinahayag ng aswang ang kanyang kasaysayan, isang kwento ng trahedya at kalungkutan. Noong unang panahon, siya ay isang karaniwang tao, may sariling pamilya at anak na iniibig. Ngunit isang madilim na pangyayari ang nagbago ng kanyang buhay, isang sumpa o malupit na kapalaran ang nagdulot sa kanya ng kakaibang anyo at kakayahan bilang isang aswang. Hindi niya sinasadya ang pagbabago, isang gabi, sa gitna ng kagubatan, natagpuan niya ang sarili na may bagong anyo at may kakaibang lakas na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Ngunit kaakibat nito ay ang kalungkutan at pangungulila sa kanyang dating buhay. Ang aswang ay hindi simpleng masama, may damdamin, may pagkatao, at may malasakit. Ipinahayag nito na sa bawat bata na nawawala sa baryo, siya ay naghahanap ng nawawalang anak, isang paraan ng kanyang puso upang punan ang puwang ng pangungulila at kalungkutan. Hindi niya intensyon na saktan ang sinuman, sa halip, may lihim siyang layunin na humanap at magbalik ng mga nawawalang bata sa kanilang tahanan. Ang kanyang pamamaraan ay kakaiba at madalas ay nagdudulot ng takot sa mga tao, ngunit may kabutihan sa likod ng bawat kilos. Habang nakikinig si Lino, unti-unti niyang naunawaan ang kahalagahan ng kwento. Ang aswang ay simbolo ng trahedya at pag-asa, isang nilalang na nagdurusa, ngunit may hangarin na mabuti sa huli. Napagtanto ni Lino na hindi sapat ang makita lamang ang anyo, dapat ding pakinggan ang kwento sa likod ng bawat nilalang. Ang kanyang puso ay napuno ng awa at determinasyon na tulungan ang aswang sa kanyang paghahanap, at sabay nilang planuhin kung paano maibabalik ang nawawalang bata sa baryo. Ipinahayag ng aswang na may lugar sa kabubatan kung saan ito nagtatago at nagmamasid sa baryo. Dito niya pinangarap na maprotektahan ang mga inosenteng bata, habang tinutulungan ang nawawalang anak na makabalik. Ang kwento ay puno ng emosyon, pag-ibig sa pamilya, pangungulila, pangarap na mabawi ang nawala, at ang pakikibaka para sa kabutihan sa kabila ng takot na hatid ng kanyang anyo. Sa pagtatapos ng kwento, si Lino ay nakaramdam ng malalim na pangunawa. Hindi lang ito simpleng aswang, isang nilalang na puno ng kwento, damdamin, at hangarin na hindi karaniwan sa mundo ng tao. Ang bata ay naging tulay ng pagkakaunawaan sa pagitan ng baryo at ng nilalang, isang simula ng pakikipagtulungan na magdadala sa susunod na kabanata, ang pakikipagsapalaran sa paghahanap at pagtulong sa nawawalang anak. Matapos marinig ni Lino ang kwento ng aswang, nagpasya siyang tumulong sa paghahanap kay Miko at sa paglutas ng misteryo sa baryo. Hindi ito naging madali sapagkat kailangan nilang harapin ang dilim ng kagubatan at ang mga panganib na nakatago sa paligid. Kasama ang aswang, dahan-dahang sinundan ni Lino ang mga bakas na maaaring magdala sa kanila sa nawawalang bata. Sa bawat hakbang, naramdaman nila ang kakaibang enerhiya sa kabubatan. May mga tunog ng kalikasan na tila normal lamang, ngunit may mga oras na ang ihip ng hangin at pagaspas ng mga dahon ay nagdudulot ng kilabot sa kanilang mga katawan. Dito ipinakita ang tapang ni Lino, bagamat natatakot, hindi siya umatras. Alam niyang ang bawat hakbang ay mahalaga, hindi lamang para sa bata, kundi para sa baryo na apektado ng pagkawala. Habang naglalakad, may ilang sagabal na kinaharap ang magkaibigan, mga matataas na puno na dapat akyatin, mga bangin at ilog na kailangang tawirin, at mga madidilim na sulok ng kabubatan.
Ngunit sa tulong ng aswang, na may kakaibang kakayahan at kaalaman sa paligid, unti-unti nilang nalalampasan ang bawat hadlang. Dito lumalabas ang pagkakaiba sa kanilang mundo. Ang aswang ay bihasa sa kabubatan at alam ang bawat sulok, habang si Lino ay natututo sa bawat hakbang. Sa kanilang pakikipagsapalaran, may mga pagkakataon na nakatagpo sila ng mga palatandaan ng nawawalang bata, mga laruan sa tabi ng ilog, sapatos na naiwan sa damuhan, at mga bakas ng paa. Ang bawat palatandaan ay nagdudulot ng pag-asa at kaba, sapagkat alam nilang malapit na sila sa target, ngunit hindi pa rin sigurado ang lahat. Dito ipinakita ang kombinasyon ng tapang, determinasyon, at tiwala sa isa't isa, ang bata sa aswang at ang aswang sa bata. Habang lumalalim sa kabubatan, nakatagpo rin sila ng iba pang nilalang o mga bakas ng ibang aswang na nagbabantay sa kanilang teritoryo. Kailangan nilang maging maingat at mabilis sa bawat galaw. Ang suspense at tension ay patuloy na tumataas, sapagkat alam nilang ang bawat maling hakbang ay maaaring magdala ng panganib. Sa puntong ito, ang kwento ay nagpapakita ng kabutihan, tapang, at ang pakikibaka laban sa takot na dala ng misteryo. Sa gitna ng pakikipagsapalaran, si Lino ay natututo rin ng mahahalagang aral, ang kahalagahan ng pagtitiwala, ang lakas ng pagkakaibigan kahit sa hindi inaasahang pagkakataon, at ang katapangan na masusukat sa gitna ng panganib. Sa tulong ng aswang, unti-unti nilang naiiwasan ang mga panganib at napapalapit sa tunay na layunin, ang muling pagsasama ni Miko sa kanyang pamilya at ang pag-restore ng katahimikan sa baryo. Ang kabanatang ito ay puno ng aksyon, misteryo, at emosyon, isang mahalagang bahagi ng kwento kung saan ang tapang at kabutihan ay nagiging gabay sa gitna ng panganib at naghahanda sa susunod na kabanata, ang katapusan ng paghahanap. Matapos ang mahabang paghahanap at pakikipagsapalaran sa dilim ng kabubatan, sa wakas, natagpuan ni Lino at ng aswang si Miko. Siya'y natagpuan sa isang maliit na kuweba, nakaupo at natatakot, ngunit ligtas. Nang makita ni Miko si Lino, agad siyang niyakap, ramdam ang pag-asa at kaginhawaan sa kanyang puso. Sa tabi ng bata, nakatayo rin ang aswang, tila nakangiti sa kanyang sariling paraan, may halong lungkot at pasensya, sapagkat natapos na rin ang matagal niyang paghahanap. Ang pagbabalik ni Miko sa baryo ay isang napakalaking kaganapan. Ang bawat hakbang pabalik ay puno ng emosyon, takot, ligaya, at pasasalamat. Sa kanilang pagbabalik, nakatagpo nila ang mga magulang ni Miko at ang iba pang tao sa baryo na nag-aabang. Agad na niyakap ni Aling Rosa ang kanyang anak, na halos hindi makapaniwala na ligtas na ito. Ang mga luha at halakhak ay pumuno sa paligid, isang malinaw na patunay na kahit sa gitna ng takot at misteryo, ang kabutihan at tapang ay nagbubunga ng magandang wakas. Samantala, ang aswang ay nanatiling tahimik sa gilid, sinusubaybayan ang muling pagkakasama ng bata at ng kanyang pamilya. Hindi siya tinutuligsa ng mga tao, sa halip may kakaibang damdamin ng respeto at pasasalamat sa kanya. Napagtanto ng baryo na hindi lahat ng nilalang sa dilim ay masama, may mga dahilan at damdamin ang bawat isa. Ang kabutihan ng puso ng bata at ang malasakit ng aswang ay nagbigay ng isang bagong pananaw sa mga tao. Ang takot ay pwedeng maging tulay sa pag-unawa, at ang kakaibang nilalang ay maaaring maging kaibigan, hindi kaaway. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malalim na pagbabago sa baryo. Ang bawat pamilya ay naging mas mapagmatsyag, ngunit mas bukas din sa pakikipagtulungan at pagkakaunawaan. Ang kwento ng aswang ay naging aral sa lahat. May mga pagkakataon na ang kabutihan ay nagmumula sa hindi inaasahang anyo, at ang tapang ay nasusukat sa paraan ng pagtulong sa kapwa sa gitna ng panganib. Si Lino, na naging tulay sa pagitan ng bata at ng aswang, ay nakatanggap ng papuri at pagmamahal mula sa kanyang komunidad. Natutunan niyang ang tunay na tapang ay hindi lamang sa labanan o takot, kundi sa kakayahang unawain at tulungan ang iba, kahit gaano man ito kahirap o kakaiba. Ang relasyon ng bata at aswang ay nagbigay ng inspirasyon sa baryo, na nagsimula na ring pahalagahan ang misteryo at alamat bilang bahagi ng kanilang kultura at karanasan. Sa pagtatapos ng kabanata, natutunan ng baryo na sa bawat kwento ng takot, may leksyon ng kabutihan. Ang nawawalang bata ay nakabalik sa pamilya, at ang aswang ay patuloy na nagmamasid sa kabubatan, handa na rin tumulong kung kinakailangan. Ang katahimikan at payapa sa baryo ay naibalik, ngunit may kakaibang aral na iiwan sa bawat puso. Ang takot at kabutihan ay magkasabay na naglalakbay, at sa bawat kwento, may pag-asa at pag-unawa. Pagkatapos ng mga nakakatakot at puno ng misteryo na pangyayari, unti-unti nang bumalik ang tahimik at payapang pamumuhay sa baryo.
Ang bawat pamilya ay nagpakita ng pasasalamat sa kabutihan at tapang ni Lino at sa kakaibang tulong ng aswang na, sa kabila ng takot na dulot nito sa una, ay nagpakita ng malasakit at pagkalinga sa nawawalang bata. Ang mga magulang ay naging mas mapagmatsyag, hindi lamang sa kanilang mga anak kundi pati na rin sa paligid ng baryo. Ang kwento ng nawawalang bata at ng aswang ay naging alamat na ikinukwento sa bawat henerasyon. Sa tuwing may bata na naglalaro sa gilid ng kagubatan, pinaalalahanan sila ng matatanda, mag-ingat sa dilim at huwag basta-basta lalapit sa mga kakaibang nilalang. Ngunit sa kabilang banda, itinuro rin nila ang leksyon, may kabutihan sa bawat nilalang, at ang tapang at malasakit ay nagbubunga ng kabutihan. Si Lino, na naging tulay sa pagitan ng bata at ng aswang, ay lumaki na may malalim na pangunawa sa mundo. Hindi lamang niya natutunan ang kahalagahan ng tapang at pagkakaibigan, kundi pati ang pagtanggap sa kakaibang nilalang at ang pagpapahalaga sa bawat kwento ng buhay. Ang karanasan ay naging inspirasyon para sa mga kabataan ng baryo, na nakikita ang aswang hindi lamang bilang halimaw, kundi bilang simbolo ng kahinaan, kalungkutan, at kakayahang magmahal at magmalasakit. Ang aswang, sa kanyang sariling paraan, ay patuloy na nagmamasid sa baryo mula sa gilid ng kagubatan. Hindi niya kailangan maging bahagi ng buhay ng tao, ngunit nananatili siyang protektor sa likod ng dilim, handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Ang kanyang kwento ay isang paalala sa baryo na hindi lahat ng nilalang sa dilim ay masama, may mga kwento at dahilan sa bawat kilos, at ang pag-unawa ay mas mahalaga kaysa sa takot. Sa huli, ang baryo ay nagbalik sa normal na pamumuhay, ang mga bata ay naglalaro sa bukirin, ang mga magulang ay nag-aalaga ng kanilang mga tahanan, at ang mga matatanda ay nagkukwento ng mga alamat at karanasan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit may kakaibang pagtingin na sa bawat anino at tunog sa kabubatan, may kwento ng kabutihan at tapang na naghihintay lamang na maunawaan. Ang kwento ng nawawalang bata at ng aswang ay nag-iwan ng tatak sa bawat tao. Ang baryo ay hindi na lamang isang tahimik na lugar, ito ay isang komunidad na may malalim na pag-unawa sa misteryo, takot, at kabutihan. Ang pangyayari ay nagpapaalala na sa gitna ng kadiliman, may liwanag ng tapang at pagmamahal na naggagabay sa bawat isa. Sa pagtatapos ng kwento, ang baryo ay simbolo ng pagbabago at pag-asa, ang takot ay nagiging aral, ang misteryo ay nagiging kwento, at ang kabutihan ay nagiging lakas. At sa bawat gabing tahimik, sa ilalim ng buwan at mga bituin, patuloy na umiikot ang kwento ng aswang, isang nilalang na naghahanap ng nawawalang anak, ngunit sa kanyang paghahanap, natutunan ding magbigay ng kabutihan sa mundo ng tao. 2.